Nandito na pala si Riz. Pancho, pinagpakilala ko sa iyo ang future daughter-in-law ko, si Riz. At ito ang family niya. Naglahad naman ako ng kamay at agad naman itong tinanggap nung Pancho. Hi, I also like you to meet my daughter, Cassie. Nakita ko na naman ang peking ngiti ni Cassie, kaya naman ginaya ko na lang siya at hindi na nakisali sa kanila. Nilapitan naman ako ni Killian na kanina nakakatabi kay tita at umaakap sa akin. Nakita ko naman ang munting pag-irap ni Cassie at nakisali na lang kila tita. Kailan daw po ako pwedeng makabalik sa trabaho? Tanong ni tita, kaya naman napatahimik ang lahat saglit. Huwag mo munang alalahanin ng kumpanya, Anastasia. Ang mahalaga yung kalusugan mo. Naasikaso ko na ang gusot na nangyari kaya ipahinga mo na lang muna yung sarili mo. Sambit ni Sir Pancho na sinang-ayunan naman nila Killian. Kaya mami, please makinig ka sa amin. Nag-insist naman si Tito na siya na munang bahala sa company. Huwag mo na pilitin ang gusto mo, mami. Napabuntong hininga na lang si tita at sa huli naman ay sumang-ayon na lang. Gusto nga sana tumulong ng anak mo kaso bata pa siya para dito. Kailangan niya pang pag-aralan ng lahat. Seryoso namang nakikinig si tita kay Sir Pancho. Kaya naisipan ni Daddy tita na turuan na si Killian ng basic things about sa company. Para habang bata pa siya alam na niya mag-manage. Sabat naman ni Cassie saka tumingin sa akin at gumisi. Napaisip naman si tita tumingin kay Killian. Gusto mo ba anak? Hindi ba maapektuhan ang pag-aaral niya? Nagkatingin na naman kami ni Killian at parang nakikiusap gamit ang mga mata. Try ko po mami ha. Gusto ko din po na makapahinga na muna kayo baka mas lalong sumamaba ang kalagayan ninyo kapag nagtrabaho na kayo agad. Napangiti naman si Sir Pancho at Cassie na sinabi ni Killian. Nakita ko naman ang pag-aalala ni tita pero sa huli ay sumang-ayon na lamang siya. So bukas start na tayo Killian ha. Sakto, bakasyon pa naman kaya mas madali kang matututo. Salamat po tito pero hindi po ba kami makakabala ni mami sa inyo? Naku, ayos lang sa akin yun. Saka okay lang naman yung company namin kaya madami akong oras para turuan ka. Ngumiti naman si Killian at lumapit kay Sir Pancho. Agad naman nagitla si Sir nang yakapin niya ito pero sa huli ay yumakap na rin ito. Are you sure iho? Di ba may bala kayo na magbakasyon ni Riz? Paano na yun? Napangiti naman ako kay tita at lumapit rito. Ayos lang po yun tita, ang mahalaga ay ang kalusugan at kalagayan ng company ninyo. Madami pa naman po kaming panahon ni Killian para doon. Hindi naman satisfied si tita kaya naman ngumiti na lang ako dito. Pag-uusapan na lang po namin ni Riz yun, mami. Naintindihan naman po niya Saka mahalaga din po kayo kay Riz kaya hayaan nyo na lang po muna kami unahin yung kalagayan ninyo. Wala nang nagawa si tita kaya naman nahiga na lang muli at kinausap sila mama. Nasa sofa naman si Killian pati si Tito Pancho. Kaya naman tumabi ako dito at agad naman niya akong inakbayan. Nakita ko naman ang munting pag-irap ni Cassie at nagbukas na lang ng kanyang cellphone. Bukas iho, magsisimula na tayo sa basic na ginagawa ng isang CEO ha. Tangunan ng tango si Killian hanggang sa matapos na sila sa pag-uusap. Dumating naman si Doc at sinabing pwede nang i-discharge si tita. Laking tuwa naman naming lahat at inihanda na si tita. Todo rin ang ngiti ni tita dahil sa wakas daw ay makakabalik na siya sa bahay nila. Nagpaalam na rin sila kasi na mauuna dahil urgent daw may meeting at pupuntahan si Sir Pancho. Agad na naming isinakay si tita sa van at pumanhik na sa bahay nila. Kwentuhan na sila ng kwentuhan ni mama. Samantalang kami naman ni Killian ay nag-uusap tungkol sa gagawin niya bukas. Sigurado ka? Di na muna natin itutuloy yung bakasyon natin? Tumango naman ako at binigyan siya ng magaan ng ngiti. Ngumiti rin siya at humilik sa aking balikat. Promise ko sa iyo, babawi ako sa susunod na bakasyon. Saan niya sabay kurot ng pisngi ko. Ginawa ko din naman ito sa kanya, tinawanan siya. Pagkadating namin ay parang batang sobrang excited si tita kung gusto nang bumaba.
Pagkababa pa lang niya ay agad na niyang niyakap sila Manang na nag-aantay sa main door. Ang iba naman ay inaya na kami at tinulungan sa mga dalahin. Pagkapasok namin ay amoy na agad ang mga hinaing pagkain. Sakto naman, nagutom na rin ang lahat. Kaya naman nagpuntahan na kami ng kanya-kanya ng sandok. Nag-lead muna ng prayer si Manang. Saka kami nagsikain. Kita ko naman ang sobrang saya ni tita at lahat ng mga kasama namin sa hapag. Makalipas pa ang ilang oras, napagpasyahan na rin nila mama na umuwi na. Agad naman na kaming hinatid ni Kilian sa labas. Nauna naman na pumasok sila mama sa sasakyan. Good night ha, ingat kayo sa biyahe. Saka huwag mo kalimutan na i-text ako lagi ha para naman ganado ako matuto sa company. Tumawa naman ako at nagpaalam na rin. Pumasok na rin ako sa sasakyan at kinawayan ng hindi ko na siya makita ay naupo na ako ng maayos at nagtingin na lang sa dinaraanan namin. Ilang minuto pa lumipas ay biglang tumunog ang cellphone ko at nakita ko ang text ni Kilian. I love you. Kahit ilang ulit niya pa ako i-text ng ganyan ay hindi ako magsasawang kiligin. Kahit segundo pa. Nagitla naman ako na biglang kalabitin ako ni mama. Ano nangyayari sa'yo, Riz? Malapit na tayo. Naintindihan mo ba sinasabi ko kanina? Napanganga naman ako at mabagal na umiling. Tinawanan naman ako ni mama at sinabi ulit ang mga sasabihin niya kanina. Okay mama, bali 1 week ulit tayo pero sa Korea naman. Tumangutang naman siya, sakto naman na nasa bahay na kami. Kaya naman bumaba na kami at nagpasalamat kay Kuya Driver. Kinabukasan pagkagising ko pa lang ay agad ko na tinext si Kilian at ginawa na ang morning routine ko. Pagkababa ko ay agad namang nakita na nag-almusal na sila mama. Kaya naman binati ko na sila at sumabay na rin sa kanila. Next week para ang punta ng Korea namin. Kaya naman mabubulok muna ako dito ng 1 week. Hindi ko din kasi pwedeng abalahin si Kilian dahil importante yon. Puro text lang ang paraan ng pag-uusap namin ni Kilian. Hindi din siya makatawag dahil marami raw pinapasikaso si Tito Pancho sa kanya. Madali lang daw ang matutunan ng lahat kaya naman nag-try na rin siya ng mahihirap na ganap ng CEO. Mabilis lang din ang araw at ngayon ay nag-iimpake na kaming muli para sa business trip sa Korea. Nag-beep naman ang phone ko at nakita ko ang text ni Kilian. Ingat sa biyahe babe ha, kita tayo after ng trip nyo. I love you. Napangiti naman ako at nag-reply. Pagkatapos ay tinapos ko na rin ang ginagawa at bumaba. Mamayang 3:00 ng madaling araw ang biyahe kaya naman maaga na kaming maghahapunan. Tapos ka na iha? Tumango naman ako at nag-lead na ng prayer. Pagkatapos ng kumain ay natulog na rin kami at nagising ng 2:00. Mag-iingat kayo ha, pasalubong ko. Natawa naman kami kay tita kaya nakibeso na kami at sumakay na. Pagkarating sa airport ay sumakay na rin kami at natulog na muli sa biyahe. Makalipas ang 1 linggo sa Korea, pabalik na rin kami sa States. Sa ilang oras na lang ang hinihintay namin. Nakita ko naman ang text ni Kilian na patapos na raw siya kaya antayin ko na daw siya sa coffee shop na sinasabi niya. Nakapagpaalam naman ako kila mama kaya ang tanging iniisip ko na lang ang pagkikita naming muli ni Kilian. Ito rin ang una naming pagsasama ulit makalipas ang ilang linggo. Pagkarating sa airport ay agad na akong pumara ng taxi. Hindi naman ako nahabol nila mama dahil sa pagmamadali ko. Saktong pagdating ko ay bumaba na rin si Kilian sa sasakyan. Agad ko naman siyang niyakap at kinamusta. Pumasok muna kami at saka itinuloy ang pag-uusap. Umorder na rin kami para may makain. Naku, I miss you so much. Kumusta ang Korea? Nakangiting saad niya. Halata naman na pagod na siya at wala pang maayos na tulog. Ayos lang naman, namiss na rin kita. Natutulog ka ba ng maayos? Tingnan mo nga yung mata mo oh. Nag-aalalang saad ko habang nakatingin sa kanya. Hinawakan naman niya ang mukha ko at ngumiti sa akin ng napakatamis. Huwag kang mag-alala, okay na ako. Kita lang kita, may energy na ako. Kaya huwag kang mawawala sa akin ha, okay? Ngumiti naman ako at tumango. Sakto naman na dumating na ang order. Kaya naman kumain na kami. Kwento naman siya ng kwento tungkol sa mga natutunan niya. Tanging ngiti at tango na lang ang nasagot ko. Nagitla naman kami nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nag-excuse muna siya at sinagot ito.
Ipinagpatuloy ko na muna ang pagkain. Nakita ko naman ang stress at pagkabalisa niya kaya naman tinanong ko siya kung anong problema. Kailangan daw kasi ako ni Tito eh. Maiiwan kita rito ha. Ayoko naman na. Pinutol ko na siya at sinabing ayos lang. Nag-resist pa siya pero umalis na rin. Umalik na muna siya sa pisngi ko at saka umalis. Inubos ko na lang ang order at saka nagbayad at tagpa siya na rin umalis. Nakita ko naman ang text ni Kilian. Babe, sorry talaga ha. Promise. Urgent lang talaga eh. Babawi ako. I love you. Ngumiti naman ako at nag-reply ng ayos lang talaga yon. Naintindihan ko naman at pagkatapos ay sumakay na rin ako ng taxi pa uwi. Itutuloy.